Ang dami naganap sa ating politika sa bansa nito mga huling araw ng nakaraang linggo. And pero isa sa mga gusto kong pag-usapan natin dyan ay itong naganap sa Senado. Ito po muli si Attorney Mike Operario at pag-usapan natin, totoo bang nagkaroon ng failed coup d'etat dito sa Senado? Noong mga bandang Tuesday pa lang up to Wednesday ay umuugong na noon yung balita na magkakaroon ng pagpapalit ng liderato ng Senado. At nang nga pong Thursday, I think, nagkaroon ng parang lumabas sa mga press release, even Billionaire News Channel congratulated si Senator Lauren Legarda as the new Senate President, the first female Senate President. However, walang lumabas na resolution ng pagpapalit ng liderato ng Senado. Ang lumabas ay isang picture na ipinost ni Kiko Pangilinan at kung saan ang caption niya nakalagay, power sharing. So ano nga ba ang nangyari dito? I think the picture that was shown by Kiko Pangilinan, yung pinakita niyang larawan, ay isang pag-capture ng basically ng storya ng kung ano ang nangyari dito sa internal dealings. Pakita niyo ng pagbubukas ng session na yun, hindi kasama ang minorya. So ang desisyon na ito tungkol dito sa supposed power sharing nito ay tungkol lamang po sa desisyon ng majority. At syempre maraming na-disappoint, na akala nila si Lauren Legarda na, or at least hindi man sila kampi o botong-boto dito kay Lauren Legarda, ay sana mapalitan na si Tito Sotto na kinasusuklaman na halos ng napakaraming mga Pilipino dahil sa kanyang ginagawa na hayaga na pagkiling sa administrasyon at pati na rin dito kay Ping Lacson. At yung iba disappointed na hindi nga ito natuloy. Pero ang aking take dito, don't be disappointed. Because ang nangyayari po dito is exactly as I have told you before, yung cracks ng pader ng pagiging solido ng administrasyon ng Ping, ng Dilaw, lahat yan ay nag-uumpisa ng lumalawak ang mga gawak sa pader na ito. And itong patuloy na balita ng pagpapalit ng Senate President is just an example of it. Hindi po ito mangyayari agad ng overnight. Sabi ko nga sa inyo noon, mahirap magtiwala sa mga politiko. Itong mga politiko na to will always betray us. They will fail us. Hindi po sila after sa interes ng taong bayan, after sila sa kanilang mga sariling mga interes. Take for example si Lauren Legarda. I don't like Lauren Legarda to be the Senate President kasi alam ko naman walang mababago sa kanya kasi she is ultra-liberal. Ito yung mga woke liberal. Kapareho din po siya nila Bam Aquino, nila Kiko Pangilinan, yung mga agenda nila, ng mga woke agenda. Wala pong mababago sa atin, sa ating bansa kung patuloy na yung ganitong mga kaisipan ang mamumuno. But what I hated the most is this picture na pinost si Kiko Pangilinan saying that power sharing. Alam nyo, ito yung isa sa mga dahilan kung bakit kahit kailan hindi naman nanalo itong mga liberal party na ito, itong mga Dilaw, mga Pinklawan, yung mga woke liberal na ito sa pagkapangulo ng ating bansa, because they are so detached to reality. Pinagbibiruan nila yung power sharing na yan. Anong tingin nyo sa Senate presidency? Anong tingin nyo dyan sa posisyon nyo sa Senado? Ulam na pwedeng for sharing pag in-order mo? That position is all about not just power. It's about responsibility and accountability. May mga pananagutan kayo dyan. Hindi yan parang mga paninda sa palengke na pwede nyong ipaglako para lang proteksyonan ang inyong mga sariling mga interes. But what I'm saying right now is that although hindi pa rin nagigiba ang Senate leadership, ang pagka-presidente, hindi pa ito naiaalis kay Tito Sotto, ang mga kaganapan nito, ang patuloy na pagyanig, ang mga lindol na yan ay nagsasabi that there is rumbling underneath sa ilalim ng Senado at sa lahat ng
institusyon ng gobyerno, there is a quiet rumbling going on. Bago po pumutok ang bulkan noon ng Pinatubo, sunod-sunod ang mga paglindol. Kahit sa mayon, bago po, kaya na-determine ng mga scientists na malapit ng puputok ang bulkan, may mga signs yan. Yun po yung mga constant rumbling, yung mga earthquakes. At yan ang nangyayari sa politika ng Pilipinas. All of this movement of people, hindi akala ng mga senador, akala ng mga congressman, they got everything under control. No. Nothing is truly under your control. The people will respond to this in due time. Ang sagot po dito, nasa atin din. Kitang-kita nyo na kung paano pinaglaruan ng Congress itong impeachment. Nakita nyo na kung paano itong mga senador ay pinaglalaruan itong Blue Ribbon Committee report na mayroon nga mga dissatisfied sa ginawa ni Ping Lacson, at obvious na hindi naman ito report, ito ay pagtatakip ang ginawa ni Ping Lacson. Kaya nagkaroon ng rumbling na ganito, nagkaroon ng ganitong sigalot sa Senado, at magpapatuloy pa ito sa mga susunod na araw. Kaya huwag po kayong masyadong madidisappoint sa kung anong nangyayari. This is part of the process. Pero I'm telling you, kapag ganito na po ang sistema ng politika, that there is instability in our government insofar as politics is concerned, our economy is concerned. Narito po pa the elements of a social upheaval is right here, and transition and government change is right here. As of now, what is very clear is that Bongbong Marcos is not the one who is fully in control. There are people behind him na sa likod niya ang may mga control nitong sitwasyon sa ating bansa. Kaya tayong mga ordinary mga Pilipino, dapat patuloy lang tayo nakatutok dito. I like Congressman Leviste. I like that as a young man, he is finding his own niche, yung kanyang sariling lugar sa politika ng Pilipinas. Nagpakita siya ng katapangan. He's a gifted child, bata pa lang yan, and he's one of the youngest, if not the youngest billionaire in the Philippines. So his potential in so far as politics is concerned ay napakalawak. But I think Loren Legarda is standing in the way of her son. Kung ako sa'yo, Senator Loren, hayaan mo nang yung anak mo ang let him shine, and he is a possible future president of the Republic, and sana hindi mo masira ang imahe that your son has already built for himself. Remember, Senator Loren Legarda noon was so against yung Dolomite Beach, hindi daw niya makita yung benefit, and it took her son, yung anak niya pa, ang nagpakita sa kanya kung ano ang benepisyo nito. At sana nga si Congressman Leviste ay hindi masira ang kanyang future with this mga political stance ng nanay. Hayaan mo na, Senator Loren, na yung anak mo ay umalagwa. Let her take the lead. Huwag mo hayaan ang politika mo, ang iyong ideology will stand in the way of the future of your child. Kagaya ng si Vico Soto, marami sanang humahanga, kaya lang na-associate siya ngayon dito sa kapalpakan ng kanyang tsuhin dito sa Senado, at biglang lumubog ang kanyang pangalan in one of those being considered for the top post in the Philippines. Sana we still have a future dito sa mga batang mga legislators na ito. And let's continue to hope, let us continue to pray. Pero wag po kayong panghihinaan ng loob. Patuloy po tayong tumutok dito, patuloy po tayong mag-engage, patuloy po tayong mag-aral. Sapagkat alam nating lahat, mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you, God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.